Doc Willie Ong nagsalita na sa totoong kalagayan niya ngayon panuurin ang video at pagmasdan si Doc Willie Ong kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Doc Liza Ong. Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Liza, kamusta po kayo? Live po tayo. Medyo malakas-lakas tayo today, kaya tayo nagla-live. Actually, ayoko nga nagdadasal sila sa akin. To be honest, ayoko nagdadasal kayo sa akin. Gusto ko magdasal kayo sa sarili nyo. Magdasal kayo sa anak ninyo, sa kaaway ninyo, sa magulang ninyo, okay na ako. Isang tao lang naman ako. Diba? Pagdasal nyo na lang sarili nyo, pagdasal nyo yung kapitbahay nyo, okay na ako. Lately condition, bali nasa Singapore tayo. Lagi ko naman sinasabi, kahit nung unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo. Kasi nga, ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito. May good days, may bad days. Last 2 days, medyo bad days kasi ang isang side effect kasi nung chemo ay titigas ang dumi, parang bato. So, pag parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, parang ang manganganak. 2 araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin ito mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling na ba si Doc Willie? So, hopefully, matapos namin yung cycles of chemo, ganun po ang tawag doon, cycles. So, more or less, sabi nila, mga 6 cycles every 3 weeks. So, that's around 18 weeks. So, nakakaisang buwan na po tayo. Almost, malapit na po. So, mga 3 more months to go. Pero, parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati, 10 out of 10 ang sakit. Kaya may time 2 out of 10. Pero pag umiri ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ang sakit. Tapos less na po yung manas at saka yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, na-lessen na lahat. Nawala na yung paninilaw ko, namayat na ako ng I think 24 pounds, 75 kilos, ngayon 64 kilos na lang ako. Nawala na yung paninilaw. Mukhang lumawag. Paano yung inferior vena cava? Hindi na ganun kagalit. Nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Doc. Hindi, side effect yun. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tenga, basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan focus siya yung kalaban Siya yung kailangan tanggalin Kaya kita niyo, nangingitim ang kamay ko. Ngitim siya. Pati sa ulo nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag-chemo, kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Nagpapalakas ako para sa inyo, hindi para sa akin. Okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad na umiiyak daw, nadidepress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, your cancer is not play-play. Hindi to laro-laro Hindi to pwede lalaro-laro ka, mag-enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to. Serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty nga ako, na gustong-gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Tandaan nyo, wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total, patay na rin naman ako Diba? Total, patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo. Kung hindi nyo maintindihan ginagawa ko. Basta sure ako
naintindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Minsan kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi para sa akin to, hindi mo alam, papakamatay na nga magulang mo para sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabash, okay lang yan. Tiis lang tayo dito. So, yun lang sa mga fake news na namatay na daw ako, o may sinasabi si Doc Lisa na umiiyak ka daw, puro fake yun. Hindi pa totally magaling. May hingal ako. Kahit palakarin mo lang ako ng mga 20 meters, may hingal na ako eh. Salita lang nga, may hingal na ako. Paano nga, bugbog tayo sa chemo? Gusto natin palitin yung bukol, di ba? Nilalabanan ng katawan mo. Hirap ka pa matulog, marami ka bang side effect, pero walang choice eh. Doon kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas, walang corruption, walang kalokohan. Sabi mo, Doc, ba't ka pa nag-iisip niyan? Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin nyo na lang ako. No purpose in life. Mabubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko, kung yun lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang-kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakialam sa politika ng iba. Sarili kong style to. Diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit. I don't care about anyone. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero pag wala nang buhay, di wala na. Pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So habang yung mga naghahantay, kailan daw ulit mapapanood si Doc Willie. Siyempre, ngayon medyo yung mga lives namin hindi madalas. So, pipilitin ni Doc, pag malakas, good days, di itatry. Ako naman po, pipilitin ko kasi parang yung journey namin, dati hindi ko gaanong natatouch yung cancer, paano mag-alaga ng mga cancer patients. At kung ikaw mismo yung cancer patient, pag may oras na po ako, I'll try to do that. Una-una, wala akong balak mag-content ng health. Baka si Doc Lisa, I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more. Tapos na yun. 6,000 ang videos ko, ano pa ba gagawin? Magaling si Doc Alvin, sila Dr. Dex, ang dami-dami doktor. Hindi nyo na kailangan ng health topics. Ang kailangan, ayusin natin yung Pilipinas kasi ang dami namamatay, ang dami naghihirap. Yan na lang ang job ko. Last job ko. Fix the Philippines, fix the country. After that, hayaan na natin mga kabataan sila na mag-vlog ng health topics. Anyway, yun lang naman. So far, so good. Ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap. So, it might take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. And makakauwi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo. Okay lang magbasa daw nakuha yung cancer. Tingin ko is bashing. Bashing, negative. Kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, naging close naman tayo. Diba? Hindi ako nakabukol, hindi nyo na rin naman ako papanoorin. Wala na nga 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na yun. It's a good deal. Basta mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay? So far, so good? Yes, opo. Doon naman po, naging journey natin to. So, kailangan aware tayo kung may lahi po tayo ng cancer sa pamilya. So, maganda po, magpapa-check up tayo. Kaya doon po pumapasok yung ating blood test, yung ating x-ray, tsaka yung ultrasound. So, meron naman po mga basic na kailangan natin gawain kada taon. So, gawin po natin yon para maaga mahuli ang cancer or kahit anong sakit na nagsisimula sa ating katawan. Pag sa Pilipinas, basic CBC X-ray. Pag sa ibang bansa, PET scan, POG. Para tayong grade 1, nakakaya naman. Tayo papayag ganun.
Kaya nga ako pinunta dito, namulat na nga eh. Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon namulat pa lalo. Nako, my God. Unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year, makakasama ko yung anak ko. Next year, mag-18th birthday. Ako wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag maiksi ang plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala, okay lang ako, isang tao lang ako. Itong 110 million, mas kailangan natin alagaan. Kung man mangyari sa akin, maging mabait, huwag magloko, love, forgiveness, and compassion. Yan ang pinakamagandang maitutulong ko sa inyo.